yung trunk. Wala rin sa buffer. Hindi mo ngayon na rin. Sobrang grabe. Grabe talaga. Maski mga toolbox ko lahat puno pa ng tubig up to now. Soaking it. So I really have to make sure na wala talagang water sa loob ng engine. But from the looks of it, yes. So it's a really bad beat. Wala talaga magagawa dun. Parang inangat ko na nga siya pero na-damage pa rin, nadamay pa rin. Wala talaga parang ang bilis talaga ng akit ng tubig. Parang syempre pinirioritize ko muna yung dalawang other cars ng family, and then every time na babalik ako sa loob ng bahay, mag-aangat ako ng gamit. Kita mo yung level, pataas talaga ng pataas. Almost same as Ondoy. We had Ondoy, nandito siya sa leeg yung Ondoy. And then we had other calamity, yung Habagat. Tapos may bago daw kasing drainage system dito sa Manila. Tapos true enough, some of them parang okay lang naman. Habagat was hanggang tuhod lang naman. And di naman safe naman yung mga area sa boob ng bahay, I think. But this time hanggang waistline sa loob. I think this is a matter of false trust din kasi sabi may bagong drainage system ngayon si Manila. The last few hard rains na ganito parang hindi na talaga pumapasok kasi wala talagang baha sa buong street namin. And then suddenly this happens, continuous rains, tapos parang wala since early morning pataas na siya, pataas. Wala, no choice na talaga. Siguro wrong judgment din, sabi ko hindi na siguro abot dito yung water, pero wala. Just kept on raining, tapos yun na naman sila, di na naman sila nag-control or whatever, wala na naman coordination, nagrelease na naman sila ng tubig dun sa mga dam, tapos wala. That's why kahit wala ng ulan, the water still kept on rising. Wala na, lobat na ako nun, hindi ko na video gaano kataas yung tubig. But ito na nga yung at least dito sa labas, lagpas waistline actually. I just have to count my losses. Wala. So for now, talaga kailangan ko muna ligpit, linis, kasi syempre priority ko muna yung bahay namin. Yung playroom, lahat ng mga parts na nakatago doon, dami rin na damage. Hindi ko pa nabibilang, hindi ko pa siya na-check lahat, pero sobrang dami talaga. Yung workshop, ganun din, daming nagbagsakan, daming nasira. Shit. Sobrang grabe. Grabe talaga. Maski mga toolbox ko lahat puno pa ng tubig up to now. So bahala na. And then as per work, kasing since wala na rin internet kahapon, wala na rin ng battery, tapos ewan ko, walang data, walang kahit ano, kasing talagang single out talaga. Wala ka na talagang means of contacting other people at the same time. Ako na nga yung lumalabas ng house namin to try to get food, medicine, tapos wala talaga Ganun nakalala sa labas ng bahay namin. It's overwhelming, I don't know where to start. Parang I have an idea, pero parang pag iniisip ko pa, sobrang grabe dami na. Kasi yung workshop talaga, yung parang playroom where I keep the parts, yung mga tools ko nandito, kasi lahat sila nag-swimming pa sa tubig, punong-puno pa rin. Dito kasi sa area namin, parang mataas siya na mababa. Meaning pag kami yung medyo last na binabaha, pero once binaha na kami, automatically all the other areas surrounding, sobrang malala na talaga. In fact, yung Shaw Boulevard, unpassable na talaga siya nung time na yun. Kasi kahit trucks, hindi na talaga kaya. And then if you go the other way naman, yung mga silak-sulok, wala na rin. If you go the other way sa V-Mapa, wala na rin. Kasi sobrang ganun, parang medyo island yung area namin Pero yun nga, once bumaha siya, ano na talaga, calamity na talaga. I don't know. And sa work ko naman, parang hindi ko na nag-check yung schedule ko, hindi ko na alam yung nangyayari. I think right now they're giving me a missed assignment. Sana naman hindi.
Kasi yesterday pa lang talagang hindi ko na rin sila makontak. Been trying to tell them na I really can't go to work kasi hindi talaga kaya. Tsaka I think mentally, yung utak ko parang kailangan mo na i-prioritize yung bahay. Kasi syempre yung parents ko seniors na sila, so at least masettle down muna yung house. Patahimik yung aso dun. Joke lang. We'll recover. We'll make this run again. I promise you that. So yeah, let's go. Naabot yung seats. Ay, naka-SR3. So hanggang dito yung water sa loob. From here, sandali lahat. Pati itong si Asim mo naligo na rin. Yung tubig pa. Yung sidings ko na SR. Yung interior, basa rin loob. Some stuff in here. Basa lahat. Ito, basa din. Ay, nako, sorry Miguel. Nakabit natin sa kotse mo. Yung shifter. Okay, I think they're saved kasi sealed naman. I'm not sure, but mukhang may water nagsipin. Mukhang wala na to. Sayang, dalawa pa naman. Ayan, dahil pa ng tubig. Mga kable. I think everything from here down hindi naman nabasa, but still yung syempre yung ECU wala na. At least na save yung gauge. Seats basa din, sobrang baho. Boxes here malamang basa na. Good thing is na tanggal ko yung battery. So, lesser chances of short. These are covers. And yan na nga ba eh. Tubig pa. Yung bagong yung kakabit ko na sound system. Nabasa na din. Tubig na tubig pa. Kakabit ko yan kay Miguel eh. Sa likod dito pati yung kahoy sumama. So judging from the lines, ito everything below here yan the damage. So ang gamit ko todos din. Driver side yan, ito yung clutch fluid and everything here basa, soaking it. So, tatanggalin ko talaga itong everything here, basa na rin. Yung mga tools, screwdriver. Ano ba? Eh, dahil siyempre basa. Lahat sa ilalim basa. Speakers, ito basa pa rin. Ay, nako. It's bad beat, man. It's a really, really bad beat. So, ito yung trunk. Wala na yung subwoofer. Lumangay na rin. Ay, nako. This tissue is still kind of dry. Okay, good enough. I guess lumutang siya. So, everything below here. And so, lahat na nasa ilalim na ito yun. Basa nga lahat. LED parts. Hopefully some are sealed. Sa taas. Dami din sa taas. Some random stuff here at the back. Oh man, this sucks.
Naiwan ko pa nga yung susi eh. So, wala si CT3 I think. May iba pa. Kasi, yeah, tinamaan yun. Pero boy pa siya keys dry though. So let's see sa engine naman. So from this line, I think a few inches here, probably safe to say itong line na to sa headlights. Pababa, wala damage. And kita mo may tow water din dito. Hindi ko na kasi na-picturean nung sobrang peak. So let's see. Actually, may linya pala siya. And so everything below that dirt is wala pa sana. Oh man, it's a bad beat. Everything below, which means ayun, damay itong ano. Yeah, ito, everything below here sa air filter. Yan, kita mo yung line. I guess hindi tinamaan yung taas ng battery, hindi tinamaan to. Everything above the head is safe. That is safe yung head. Power steering pump. Ayan mo na. So I guess safe to say na everything above this line here, ito, sa taas nung below the head, hindi naman tinamaan yung head, hopefully. Hindi, putya, tinamaan din. And so ito, feeling ko pinasok na yung ano, transmission. Pinasok na siguro yung transmission. Brake fluid still okay. Sealed naman. Alternator, malamang dali na yan. I guess we just have to let this dry for a bit before we start trying to crank this. So yun na nga, naayos ko naman yung battery. Ayan, na-disconnect ko siya. Dapat pag negative din, pero buti lang hindi umabot din yung water. So okay, so walang charge at all. So not sure, baka kaya pa papatuyuin lang lahat muna. However, for the engine, what I'm planning to do is baka pinasok kasi siya. So unahin ko muna is I'll try to look into the pistons kung may laman o wala. But the transmission, yung fuel, yung transmission, fuel, yung engine, I'll have to drain them first. So kahit cheap shit muna na oil, basta wala lang yung water. I'll probably do that pag nagka-time ako, free today or tomorrow, but priority ko muna yung sa bahay. Alternator, papatuyuin na lang muna. I have an access to a dryer, so try ka na lang muna ng air blower muna kung kaya. At least ma-drive out lang yung tubig sa loob before mag-cost ng kalawang. Okay pa eh. Sealed naman kasi yung systems na yan. We'll get this running again. Might have to consult na rin other professionals, and at the same time yung tatry ko na rin siguro kasi may mga damage na rin talaga to sa body. Pa-check ko na lang din siguro. I mean, at the end of the day, I'm just really thankful na okay kami lahat dito. Very thankful na we're still alive. Talagang damage na SAR. Other cars are okay. E46 nandun sa shop, buti na lang may food pa rin naman kami. Buhay pa kami humihinga. I've been up since early morning kasi nung nag-recede na yung waters, niretrieve ko na rin kagad yung ibang vehicles namin sa taas kasi sa higher area sa amin kasi we're scared of getting them yung vandalized kasi before nung Ondoy kasing nababoy yung mga sasakyan tapos pinagana ko yung mga side mirror. Those are really hard times, so I don't know, bumatsin na kagad ako, kinuha ko na kagad yung mga sasakyan tapos dinala ko na kagad sila sa mas malapit na area. Next time dapat yata ginawa ko dito sa SIR, pero
Kasi kinakabahan ako sa brakes since may problem siya. That's why I decided na iangat ko na lang siya. But then again, I was hoping na hanggang level lang yung water. Tapos hindi pala. Very thankful and happy to be alive and still kicking and safe naman, dry. And thankful for the people who were able to help. Kahit paano. Nag-take na lang kami ng medicine, yung doxycycline. Kasi, siyempre, Resident Evil, wading in the waters, baha waters, kadiri. Baho pala ngayon dito, may baha. Tubig kanal eh. Tubig ilog. So, last on doon, parang it took at least 3 months bago nawala yung amoy, pero meron pa rin eh. So, ewan ko, feeling ko ganun din to. At least 3 months, bahala na. So yeah, life goes on. Let's go. Sobrang moist pa niya. So, syempre with moisture and metal, there's a chance na magkaroon ng rust. So, medyo matapang siya. Yung additive is para magbula-bula siya. Plus, it looks nice.